At pagkatapos nga ng bakasyon ni Kapitan from Oregon to California to Philippines, ayan, back to normal again si Kapitan at back to work. At kasama nga tayo dito sa mga proyekto niyang ginagawa. So, saksihan natin. And first ay punta muna tayo dito sa may Tikbil. Ito yung sinasabi ko sa inyo na sabi ni Kapitan noon ay lalagyan ng daan before. Yang papuntang Tikbil na yan na binakbak natin before, natatandaan ninyo. Pinabakbak yan ni Kapitan at pinapatag. So ngayon ay nilalagyan na ng semento. At yung daan na iyan ang mag-uugnay upang maganda ang pagbulusok ng mga mga projects dyan, kung ano man at kung ano mga proyekto ng may-ari lupa dyan. So, madali ang access o tinatawag na makaka-access na tayo or accessible na yung daan na yan pag nangyari. Papunta doon sa may farm na yan, farm na yan ay medyo ay pinapaganda ang tapat. So, kung kayo ay may mga pag-aari dyan sa looban, or kung saan madadaan ang mga proyekto, huwag na kayo kumontra. Sapagkat iniisip ni Kapitan na ito ay para sa inyo rin or para sa ikagaganda din ng inyong mga takbo ng negosyo ninyo. So, pagbigyan nyo na kung lalagyan man nyo ng nahingi ng konting space para sa mga street lights o nahingi ng konting space para daanan ng linya ng kuryente. Pagbigyan nyo na dahil yan ay para sa inyo rin. And itong daan na ito na ginagawa ay ito yung sinasabi ko sa inyong from Calle 11 to Tikbil ay magkakaroon ng daan kung walang sagabal na kokontra sa paggawa ng proyektong iyan. Kaya pumayag na kayo kung madaan naman yung lupa nyo at mapingasan man ng konti na ay malalampasan or masasakop yung daan na ginagawa dyan. Papunta diyan sa may papuntang Calle 11, yun nga ang daan dyan sa may Tikbil. So malaking bagay ito dahil ang paglago ng ating mga developments ng ating mga proyekto or infrastructure at may mga investor na papasok dito sa ating bansa or nakabili ng mga lote dyan, di mas madali at madali natin masusolusyonan yung mga proyekto dahil nga sa maganda ang daan. Dahil lang isang lugar, kapag pangit ang daan, hindi agad madedevelop yan, hindi agad aangat. Kumbaga may pinaplano man kayo maganda negosyo dyan, hindi maging possible or maisa sa katuparan niya sapagkat walang magandang daan. So, the key, ang isang magandang solusyon para sa isang magandang pamayanan, pagandahin muna ng daan. Like before, di ba? Ang mga daan natin dito sa ating Barangay Balele ay lubak-lubak. So, dumaan ang panahon at tumanda ang panahon, nagkaroon ng bakbakang umaatikabong pag-bulldozer before, yung mga daan natin dito sa ating barangay na lubak-lubak. From there, ay naging sementado na at nagiging katulad dito ang pagsisimula noon ng ating barangay. So, pagbigyan na natin ang ating mga proyektong ipinapasok sa ating barangay sapagkat yan ay para din sa ating kapakanan. Huwag na kayong kumontra kung medyo napingasan man ang inyong katapat ng daan ng ay huwag na kayong kumontra dahil para sa atin. And this time naman ay pinuntahan naman natin ang pangalawang proyekto ni Kapitan pa rin at ng ating sanggunian, ang paglalagay ng street lights powered by Batelec. So, pagkagaling niya sa bakasyon ay nagpasama sa atin at yun nga, binibisita ang Pag-itan. So, sa bawat metro na ang Pag-itan ng ating mga street lights dyan sa ating Balele Road, main road street lights, ay may kaunting diferensya. So, minabuti niya na ilagay sa maayos na mas magandang posisyon ng ating mga what we call this, street lights poles upang ay mapagbadalang naman masyado ang ilaw, madilim, di ba? So, hindi ka aya-aya. Like doon sa sa Silangan, kung nakikita ninyo at dumadaan naman natin doon sa may Silangan Balele na maganda ang posisyon ng mga street light poles, at maganda rin ang ugnayan ng ilaw sa bawat Pag-itan, di ba? So, napakaganda ng iniisip ng ating sanggunian para sa mga bagay na yan. So, pagbigyan natin kung ang mga tapat nyo man ng bahay nyo ay masasagasaan ng street poles or hindi masyado makagambala,
pagbigyan nyo na dahil yan ay para din sa ating pag-asenso ng ating pamayanan. So, saksi ako sa mga pangyayaring ito at kasaksi rin kayo dahil nakikita nyo ang ating mga proyekto at ang mga infrastruktura na ginagawa dito sa ating barangay. Alalaon baga ay pagdating ng araw ay magpapasalamat tayo sa ating sanggunian at nagising tayo at namulat or whatever na ito pala dapat na kaisipang ito ay noong pa sana hindi nga lang tayo na nabigyan ng pagkakataon ng mga panahong yon dahil nga wala tayong unang-una kailangan ang budget, di ba? So kailangan may ipupush natin yung budget sa ating sangguniang palunsod or whatever. So malaking bagay ang number one ay nasusuportahan ng budget ang ating mga proyekto. Dahil kung walang budget, katulad mo, halimbawa wala kang bahay. Kung wala kang budget, paano ka makapagpagawa ng maayos na bahay kung wala kang budget? So number one ang budget sa mga infrastructure programs. Okay. So, malaking bagay ang mga pagkakataong ganito na nakakahingi tayo ng kaunting push or budget doon sa itaas. So, habang tayo binibigyan ng pabor, sige lang, ang ating mga proyekto ay tuloy-tuloy nating isasagawa. And malaking bagay din talaga na talagang ang mga infrastructure ay nagagawa ng ganito. So dito sa pangatlong base ng ating pagpunta naman dito sa ating Balele Tennis Court. Ayun, yung ating lumang basketball court dati before yung Balele Gym ay ito, binabakbak na rin ang mga tabihan at pinaplanong gawing pool covered court, or kung hindi man malagyan ng aircon ay magkaroon ng bubong or whatever na nga ay for safety precautions na kung ito ay reserba, kung hindi natin magagamit ang ating Balele Gym ay reserba ito para sa ating mga projects na nga ay activities ng ating mga sangguniang kabataan or whatever na purpose na ang gawin natin dito. So, chinecheck natin sa kasalukuyan at kasama si Kapitan ang ating mga poste ng mga biga na ilalagay natin diyan or yung nga yan. Dahil alam nyo naman, usong-usong yung mga lindulan or pagyanig or kung hindi mo na matibay ang infrastructure, ay delikado at nakakaawa ang ating mga mamamayan kung maaapektuhan. So, minabuti ng ating punong barangay na makasigurado sa katibayan ang ating paggawa ng ating mga proyekto sa kinagawa nating sa kasalukuyan. So tuloy-tuloy ang project ng ating barangay at ng ating buong sanggunian at nga ay ang mga posting yan ay maisasakatuparan na mas matibay at mas maayos at mas ang pundasyon ay nga ay hindi what we call this sa salitang shabingeels or tabingi. So hindi pwede, kailangan nasa nga ay nasa what we call this, nasa tamang hulog or the right measurement, what I mean. So, yan ang ating pangatlong proyekto sa kasalukuyan na ginagawa at sinasakatuparan. At siyempre, galing nga sa bakasyon si Kapitan. So, na-miss niya ang kanyang mga dating ginagawa dito sa ating barangay. So, this sa may parting tikbil pa rin tayo this time. At nga ay chinecheck pa rin ang street lights foundation ng ating mga street light poles rather. Kasama rin si Konsehal Martin Balakit at ang ating electrician si Paring Ray at dala-dala natin ang ating service dyan sa may parting Tikbil pa rin na nag-uugnay diyan sa ating mga proyekto. So tuloy-tuloy pa rin ang project ng ating barangay dito sa parting ito ng Tikbil area. So, mamaya lang ay pupuntahan naman natin ang sa may sentral at tuloy-tuloy pa rin ang pagbisita at pagkukumpuni ng ating mga iniwanang project ng ating kapitan bago siya nagbakasyon sa US of A. At kailangan nga itong matapos sa lalong madaling deadline na end ng ating mga projects. At napakarami pang paghawaing barangay ang dapat sana ginagawa sa kasalukuyan pa. Pero hinahinin muna dahil sabi ko nga sa inyo, mahina ang kalaban at may isasakatuparan naman natin yan ng maayos sa lalo madaling panahon. Basta hinay-hinay lang. Lahat yan ay planchado at nakalinya nga. So next in line ay ang mga tamang posisyon nga ng ating mga street lights poles na hindi dapat doon nilalagay sa dapat paglagyan na ilagay na ngayon. So babakbakin na naman yan at ililipat ang mga street light poles sa tamang lalagyan upang tag-off yung tag-off yung ilaw o yung pag-ita ng mga poste upang ang mga ilaw ay magsilbing hindi makaka-cut off line
times yung liwanag. So kinakailangan pag sa gabi katulad nga ng ilaw sa silangan ay napakaganda ng variation ng ilaw or yung dimension or whatever kung ano man. Basta yung pag-ital ay napakaganda. Kumbaga hindi namamatay yung sinag ng ilaw ng ating mga poste ng street lights lalo na sa gabi dahil nga maganda ang pag-ital or yung tinatawag na right measurement. O kung hindi man right angle, right measurement ng ilaw at ng mga poste. So patuloy ang ating pagbisita sa ating mga proyekto kasama ang ating purong barangay sa mga oras na ito. At talaga namang ako'y natutuwa rin dahil kahit papaano ay itong mga plano natin or yung ating mga adhikain or yung ating mga barangay dreams before na maisakatuparan dito sa ating lugar, dito sa ating nayon, ay naisasakatuparan sa kasalukuyan at unti-unti na nagliliwanag ang patuloy ang development dito sa ating area. So patuloy pa rin tayo diyan sa ating pagbisita at pagtalakay diyan sa mga usapin tungkol dito sa mga street lights dito sa may parting Silangan. So natutuwa tayo dahil kahit pa paano nakikiisa ang ating mga kabarangay, lalo na dyan sa may tabaan na yan, sa may tikbil at ang pinupwestuhan ng street light poles ay sumasang-ayon. Ika nga ang mga may-ari ng establishmento or negosyo or katapat ng bahay at hindi sila kumukontra kung ano man ang gawin dahil alam nila na ito ay mas makagaganda pa rin. At dito nga sa ating last part ng ating projects pa rin nakalinya ay pinuntahan naman natin this time ang Balele Gym na kung saan ay patapos na at nakalagay nga doon sa billboard ay it will be ended this coming November 16. Inshallah, alhamdulillah na sana matapos na nga ito dahil ito ay napakagandang proyekto para sa ating lahat at ang mga parties and events and what we call this, ang ating mga pinaplanong party or pagpupulong or whatever ng ating city government or ng pangbarangay at ng iba't ibang samahan pa dito sa ating lugar ay maisasakatuparan dahil mas magandang silungan or whatever lugar kung saan ginaganap ang mga functions at mga events sa ating barangay dito nga sa loob ng Balele Gym. At sa lukuyan nga ay pinasok natin ang Balele Gym at malapit na nga itong matapos at busy talaga ang ating mga functionaries at ang ating mga laborers and workers at ang DPWH na bumubuo sa proyektong ito. So, antabayan natin ang susunod pa mga projects ng ating barangay at kailangan ito ay maisakatuparan sa lalong madaling panahon upang ika nga ay mas maganda at mas kaiga-igaya ang ating paggalaw sa ating komunidad at magkaisa ang buong sambayanan even doon medyo may ulan pa nga, medyo kulimlim pa panahon. So, binabalalayan ng ating manggagawa ang panahon dahil pag nakaulan nga naman ay napapatigil kung minsan ang gawaan dahil nga sa mga electrical port wiring na inaayos at ika nga ay katulad yan, lalagyan ng mga sapin-sapin ng mga bakal-bakal diyan. So magiging maayos to pagdating ng panahon at hindi pa lang sa ngayon dahil ginagawa pa nga under construction. So manalangin tayo at magkaisa tayo sa ating mga adhikain na ang ating barangay ay isa sa maging role model sa buong nasasakupan ng ating inang lungsod, ng ating lungsod ng ating tanawan upang ika nga'y pagdating ng araw ay ito'y mapakinabangan ng mga susunod pang lahi at ng mga susunod pang henerasyon. So yun lamang po ang ating latest report sa ating mga projects at sa ating mga infrastructure projects ng ating sanggunian. At huwag kayong bibitaw at palagi nakasuporta sa ating mga vlogs and kagaya nga ng sabi ko sa inyo, lagi nyo ipalo ang ating new page. Ito nga ang Kanayong Vlogs, which ito na rin ang magiging silbing sanggunian page sa mga darating pampanahon at aside from tanggapan ng mga Balileño ay tumutulong din tayo ang ating page sa pagpapaunlad ng ating mga infrastruktura at mga proyektong pambarangay at mga usaping pambarangay na makagaganda at makaika nga maglilid sa atin into more and good community and furthermore developments. So that's the latest news from Kanayong Vlogs and hope you will follow my page and
Lagi kayo nakaabang sa mga report natin sa ating barangay. And hopefully, na sana ito mga proyektong ito ay magsilbing inspirasyon hindi lang sa ating mga kabataan, kundi sa lahat ng ating mga mamamayan dito sa ating barangay. And within these projects and infrastructure ay magkaisa tayo at magkaroon ng iisang diwa ang lahat ng Balileño, sapagkat naniniwala ako kapag ang isang komunidad ay nagkakaisa, hindi malayo ang ibayong pag-asa. And sa dako pa roon ay makakamtan natin ang ibayo pang ligaya. And thank you so much for watching and see you on my next vlog again. Thank you.